Ikalabintatlong kabanata, ang klase sa pisika. Isang mahaba at rektangular na bulwagan ng silid ng klase sa pisika. Maluluwag ang bintana nito at narerehasan ng bakal. Sa magkabilang tabi ng silid ay may tatlong baitang ng batong natatapakan ng kahoy. Doon nakaupo ang mga estudyanteng nakaayos ayon sa pagkakasunod-sunod ng letra ng kanilang mga apelyido. Ang upuan ng propesor ay may kataasan ng 2 baitang at nasa ilalim ng isang larawan ni Santo Tomas de Aquino. Walang palumuti ang dingding ng silid. May mga kasangkapan nga sa pisika, ngunit ito ay nakasusi sa isang aparador na may salamin at kung gamitin man ay pinakikita lamang sa klase mula sa malayo tulad ng Santissimo ng Pari. Ang propesor ay isang batang Dominikong pari na si Padre Milon na napaka-popular dahil sa kahusayang magturo at pagganap ng tungkulin ng San Juan de Letran. Kilala siyang dalubhasa sa pakikipagtalo at mabuting pilosopo at isa sa may magandang hinaharap sa kanilang pangkat. Tinawag ng propesor ang antuking estudyante na may buhok na parang iskoba. Parang ponograpo itong tumugon ng isang isinaulong leksyon na ukol sa salamin, bahagi nito, kauri ang bubog o kalaing. Sa bawat tanong ng propesor ay bumubulong si Pelaez ng puro kalokohan na siya namang isinasagot ng kaklase. Pinatigil ng guro ang estudyante at sunod na tinawag si Pelaez. Bago siya tumayo'y siniko muna si Placido na wari sinasabing bulungan siya. Nang hindi na alam ni Pelaez ang sagot, sinamantala niya ang pagkakatingin ng propesor sa isang estudyante at tinapakan niya ang paa ni Placido. "Aray! Napakahayop mo!" Pabiglang sigaw ni Placido. "Ikaw, magaling na taga-bulong," sabi ng propesor. "Hindi kita tinatanong ngunit ibig mong sagipin ng iba. Ngayon iligtas mo ang iyong sarili." Nagkaganoon nga't siya ang tinanong ng propesor matapos na siya'y murahin at sabihang espiritu sastre at pakialamero. Nagkandautal si Placido sa pagsagot sa mga tanong ng propesor. Tinawag din siya nitong Placidong tagadikta. Nagbukas ng talaan ng propesor at isa-isang binasa ang mga pangalan. Palencia, Palomo, Panganiban, Pedraza, Pelada, Pelaez, Penitente. Aha! Placido Penitente, 15 araw na di pagpasok sa klase. 15, padre? Dahil sa pagtatanong na ito'y muling binuksan ng propesor ang talaan at naglagay ng guhit sa pangalan ng binata. Ang guhit ay kumakatawan sa bawas na grado sa leksyon. "Ngunit padre, kung lalagyan po ninyo ako ng bawas sa leksyon ay dapat pong alisin ninyo ang di ko pagpasok na inilagay ninyo sa akin." Hindi sumagot ang pari at inilagay ang mga liban at isinarang muli ang talaan matapos niyang magtanong kung bakit. "Hindi ko po maisip, padre, kung paanong ang wala sa klase ay makapag-uulat ng leksyon. Ipinalalagay ninyong narito at wala rito. Diya't at hindi mo nauunawaan at hindi mo naisip, pilosopo, na hindi na pumasok sa klase ay hindi pa marunong ng leksyon. Ang hindi pagpasok ay katuturan ng karunungan. Anong isasagot mo, pilosopo pastro?" Ang pakutyang salitang ito ng propesor ang nagpagalit ng husto kay Placido. Inihagis niya ang hawak na aklat, tumayo at hinarap ang propesor. "Tama na, padre, tama na! Mailalagay po ninyo ang lahat ng guhit na ibig ninyong ilagay, ngunit wala kayong karapatang laitin ako. Hindi na ako makatitiis sa inyong klase." At siya'y umalis nang walang paalam. Natigilan ang buong klase. Di nila akalaing magagawa iyon ni Placido. Nagsermon at nagmura si Padre Milon hanggang sa tumugtog ang kampanilya, hudyat na tapos na ang klase.